Okay, so pag-a-adjust po ng patoka natin sa bangus at tilapia at any isda po, ano. Unang-una po ay very important yung early nutrition na tinatawag natin, no. Ito yung hindi na nabibigyan ng pansin palagi when it comes to fish farming dito sa Pilipinas. At ito marahil yung isang reason kung bakit na mababa yung harvest natin sa bandang huli, no. So maganda po na nagbibigay tayo ng balanced nutrition talaga sa simula pa lang doon sa similya hanggang sa paglaki ng bangus. So, iba't ibang klaseng feeds po. Instead of using fry mash or booster mash, no, kasi yung mga mashes na to, ito po ay nalulusaw sa tubig at yung pinapakain mo dito ay tubig. No? So yung sinasuggest po natin sa farmers, magsiship po sila doon sa mga micro pellets na tinatawag natin, which is yung mga 0.6, 1.1 mm, 1.5 mm, 2 mm. No? Then bago sila mag-ship naman sa starter, grower, finisher. No? So magkaiba po yung feeds na pangangailangan sa bawat size ng isda na inaalagaan po natin. So to maximize yung growth, kailangan din po sa patoka ay highly digestible, no? At saka nandun po yung mga essential at saka yung semi-essential amino acids na present po doon sa isda na siya talaga yung nagbibigay ng growth factor doon sa mga alaga po natin. Ano po? Ang tubig po ay isa sa pinaka-importanting bagay when it comes to aquaculture kasi yan po yung tirahan po ng isda natin. No? Pag pangit po yung tubig natin, makikita nyo po pag sobrang berde, pag sa fish pan po, pag too much green na siya, mataas yung plankton count mo, yun po ay signify na mataas yung oxygen, pero pagkagabi, doon po bumabagsak yung oxygen kasi nga mataas din po yung consumption ng oxygen during night time. No? So yung mga water parameters natin, kailangan nating i-monitor yan 24 hours na. Isa sa umaga, isa sa hapon, o minsan po sa gabi, nagmo-monitor din po tayo. Meron po tayo tinatawag na real-time na oxygen na DO meter, no? Tinatawag natin. But pero dito naman po sa situation natin ngayon sa Lawa, 2 beses na po tayo nag-check dito, which is morning and then sa gabi. Ang purpose po niyan, para maiwasan po natin yung pagdating ng fish kill, mapapredict po natin na mayroong problema yung tubig natin o mayroong problema yung water parameters natin. So pwede po tayo mag-adjust doon sa feeding na ibibigay natin for the next day. Kasi nakaka-apekto po yan, pag pangit yung tubig, humihina din po yung pagkain ng ating mga isda. So yung isa pa po, no, sa feeds naman, when it comes sa feeds, no, kailangan po ang feeds natin is highly digestible, yung sinabi ko kanina, kasi it will prolong your farming life, no? Kasi sustainable siya, hindi po mapupulot yung tubig, yung pong kailangan natin sa kalidad ng feeds sakaling gusto natin pumili ng anumang patoka sa ating mga isda. So pag yung nutritional level ng isang patoka ay kulang, no, makikita mo naman yan sa growth ng isda. So instead na ma-harvest natin siya ng mas mabilis, halimbawa 5 months ma-harvest mo siya, yung iba naman pa ina-harvest siya ng 8 months. So ibig sabihin kahit pareho yung patoka yung bibigay mo, pero yung nutritional level niya, doon po makakaalam kung gaano kabilis yung paglaki ng isda. No? Katulad ng bangus, nag-grow siya ng around 5 to 10 grams per day. No? Yung tilapia naman 3 to 5 grams per day. No? So kung hindi niya maabot yan, ibig sabihin yung nutrition na nandun sa feeds mo ay kulang. Kahit maganda yung itsura ng feeds, pero yung tubo naman ng isda matagal, so ibig sabihin kulang po yung necessary o yung nutritional amount na kailangan ng isda, kulang po sa kanya. So kailangan po maghanap tayo ng quality ng feeds, no, na makapagbigay na malalaman yung quality yung feeds kasi mas iikli po yung panahon na gugulin mo para magpalaki ng bangus o tilapia natin. Kung magpapakain po tayo, siguraduhin natin, no, kahit tayo po, mga owners, no, huwag natin always na i-ano lang natin sa mga bantay natin, no. Dapat tayong owners, marunong din tayo magtingin kung gaano na ba karami yung papakain sa isda, no. Malalaman natin yan pag busog ng isda is pag floating feeds pong gamit natin, malalaman yun kasi yung isda po, pag hindi na kumakain, lulubog na sila, tapos lulutang na yung feeds mo pag sobra na yon. So iyon yung indication na mag-stop na tayo ng feeding. Otherwise po, meron kasi iba na mga farmers na hindi sila hands-on doon sa fish farming nila. Minsan yung bantay po ay talagang binubuhos na lang doon sa loob ng cage, no? So, minsan makikita natin pag bibisita tayo, nakalutang na yung feed. So, yan po ay isang indication na talagang sobra-sobra yung pinakain at hindi po talagang binantayan yung pagpapakain ng isda. So, iwasan po natin na mag-overfeed tayo. Kasi pag nag-overfeed po tayo, yung mga waste na feeds natin, that is also waste of money. At yung waste na feeds na rin ay magiging po ammonia yan bandang huli, no? Pag nalubog siya, hindi nakain, sasayang, nagiging ammonia siya. So yun yung cost ng fish kill later on pag nagpalit po tayo ng panahon. Sa mga farmers, no, aspiring farmers, existing farmers na dyan, no, the best po talaga mag-research po tayo dun sa kung nagpo-full feeding po tayo dun sa quality ng feeds, no. Unang-una sa quality ng feeds, kailangan po highly digestible siya. Digestible protein and energy balance, no? Maganda po yung amino acid profile niya, no? Historically,
makikita nyo po sa mga ibang gumagamit, gaano po katagal yung culture period, no? Mahaba ba o shorter, no? So yan po yung mga kailangan natin. And of course, yung last po, ay kailangan po sustainable po yung feeds natin, no? Na hindi po nakakasira sa environment. Ibig sabihin, mas less po yung waste. Pag kinain po ng isda, mas less po yung ipot na nako-convert nila. No? More yung absorption sa katawan, less ang ipot, meaning less po yung waste sa environment natin, sustainable farming po tayo, mapapahaba po natin yung health ng fish farm po natin.